Shalom. Shalom Alaikum. Shalom mga kapatid, mga kababayan. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, ating background ay part ng altar ng Our Lady of Annunciata sa Buso, Antipolo. Yan. So, ngayon ay ginugulitan natin the memorial of the Queenship of the Blessed Virgin Mary. Yan. So, nawa patuloy tayong pagpalain ng Panginoon at mangusap ng wasyo sa atin sa pagitan ng kanyang salita. Ang Espiritu Santo na huwag gumabay sa atin, magturo sa atin. Inaangkin din natin yung pangako ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God. So yan. Shalom. Jun. Salamat sa likes. Sa mga likes. Okay. So the gospel of today is taken from the gospel according to St. Matthew chapter 24 verses 34 to 40. Glory to you, Lord. When the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your minds. This is the greatest and first commandments. The second is like it, you shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. So shalom mga kapatid. Yan ang gospel natin ngayon. At ginugulitan natin yung memorial of the Queenship of the Blessed Virgin Mary. So, sa atin lang, sa Catholic Church, mayroong ganitong kapiyastahan, or maybe Orthodox meron din. O yung kasi ang Orthodox, dati natin silang kasama. Umalis lang sila noong 1054 AD. And then, ay dun to sa Anglican, kasi ang Anglican, umalis din yan sila sa atin. Noong si King Henry VIII ay hindi pinayagan ng Pope na i-divorce niya yung kanyang asawa. So, ayan. So, memorial, bakit pinagdiriwang natin na si Mama Mary Queen? Of course, dahilan sa ang Panginoong Jesucristo ay hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. At ang paghahari ng Panginoon ay hindi matatapos. So therefore, si Mama Mary, ang kanyang pagiging reyna ay wala ring katapusan, forever din, kasi ang kingdom ng kanyang anak ay wala ring katapusan. At kung makikita natin, kung nabasa na natin doon sa Revelation chapter 12, yung vision na pinakita kay St. John, nakita doon na sa langit na si Mama Mary ay nakurunahan ng 12 stars. Diba? So, may nakita siya na may 12 stars. So, that is why we in the Catholic Church believe na sa ganitong turo na simbahan that the Queenship of our Blessed Virgin Mary is forever also, because the kingdom of our Lord Jesus Christ is forever. Oo, sabi ni Mabuting Gawa, bakit ba sa langit si Mary na may katawan laman? Oo, Mabuting Gawa, hindi mo yan paniniwalaan kasi ikaw ay miyembro ni Mang Eli Soriano, hindi niyo yan paniniwalaan. Pero ikaw naniniwala ka na si Propeta Elias ay inakyat din sa langit.
na the whole body. Di ba? Si Prophet Elias, naniniwala ka doon. And then si Enoch, walk with God. And then, after that, ay iniakyat din siya sa langit. So those two persons in the Old Testament ay nangyari yon sa kanila. So kung yung mga dakilang propeta na yun ay iniakyat ng Diyos sa langit, much more ang si Mama Mary na ina ng Panginoon. Kaya nga kung titingnan mo rin sa Revelation, the Ark of the Covenant was seen in heaven. Okay? So hindi mo rin yun paniwalaan. Iakyat si Elias at Enoch sa langit na may laman at dugo. Ay hindi na, akala ko, alam mo yan, hindi ko na ibibigay sa iyo. Research it for your own. Okay? Hindi kita isa-spawn feed. Okay? Search mo. Hindi mo pala alam yun, my goodness. Tumagal ka na dyan sa dating daan, hindi mo alam. Okay? Yan. So, yan mga kapatid. Tsaka yung Ark of the Covenant, it was not the Ark that was made by Moses doon sa Ark, Exodus chapter 25. Hindi na yung Ark na nakita sa langit. But the Ark that was seen in heaven is the Blessed Virgin Mary because he was the Ark of the New Covenant, kung saan sa kanyang sinapupunan ay namalagi ang ating Panginoong Jesucristo, which is the Word of God. Kumbaga parang prefigured lang yung Ark of the Covenant sa Old Testament. Yung sa Exodus chapter 25. Prototype lang yun. Pero the new Ark of the New Covenant is the Blessed Virgin Mary. Yan. So, si ay mabuting gawa pala. Hindi kita gagawing tamad. Research it for your own. Okay? Patunayan mo sinasabi mo, base sa mga talata sa Biblia, huwag kwento. Kwento yun, pero sa Biblia yun, pero hindi ko sasabihin sa yung verse, mabuting gawa. Membro ka ni Eli Soriano, akala ko magaling ka sa Biblia. Alam mo yung mga verses sa Bible. Tapos yung kay Enoch at saka yung kay Elias, hindi mo alam, nilikyat sa langit. So, magpagal ka, sunog ka ng kilay. Okay? Si Juan na po akyat sa langit. May sinasabi ba siya, nakita niya si Enoch at Elias? So, hindi ko yan sinabi. Hindi ko sasabihin, maghanap ka, magbanat ka ng buto mo. Hindi ko sasabihin, dating daan ka tapos hindi mo alam. Okay, so ngayon mga kapatid, ang ebanghelyo ngayon, so alam naman natin na ang kingship ng Panginoon sa prophecy pa lang ay hindi matatapos at hindi masisira. So yung kingship niya, that is why hindi magkakaroon ng panibagong kingdom. There is only one kingdom, and the kingdom of our Lord Jesus Christ. And doon pa lang sa second Samuel chapter 7. Tignan natin mga kapatid. Tama ba ako? 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. Ito yung nakalagay dito. Sabi sa talata, huwag higit sa mga bagay na nasusulat. Iling-ili Soriano yan. Yung sa 1 Corinthians 4:6 di ba? Tsaka sa Deuteronomy. Pero ang tanong, tinutukoy ba ng sinulat ni San Pablo sa Corinto na ang tinutukoy niya yung lahat ng kasulatan? Is referring? Tinutukoy niya ba yun? Yung lahat ng kasulatan? Out of context ka naman. Yan yung hindi mo na-realize na tinuro sa inyo mga Eli Soriano. Okay. Sabi dito sa 2 Samuel mga kapatid, 7, 12 to 13. Kaya nga itong verse na ito ay dito na debunk yung paniniwala ng Inc. 1914 at saka si Mang Eli Soriano.
pati si Mang Eli Soriano pala ay naniniwala din na natalikod yung iglesia ang itinatag ng Panginoon. Pero dito sa hula, that is why isa sa mga basis ito ng Queenship of Mary na hindi rin tuloy-tuloy yung kanyang queenship ay nakalagay dito. And when your time comes and you rest with your ancestors, I will raise up your ear after you, sprung from your loins, and I will make his kingdom firm. It is he who shall build a house for my name, and I will make his royal throne firm forever. Okay. Tama. Lahat ng kasulatan ay napapakinabangan sa pagsasalita ng pangkatotohanan. Okay? 2 Timothy 3:15-16 yung sinasabi mo. Okay. Kaya sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa. Yung Apokalipsis, tinutukoy ba ni San Juan na tinutukoy niya yung buong Biblia? O, mali ka na naman. Yan yung mali, yan yung ginawa kayong mga, ginagawa kayong hunghang ni Mang Eli. So, ang context na, alamin mo yung context ng Apokalipsis chapter 1, verse 3. Mabuting gawa. Okay. Maliwanag, hindi Catholic ang tinayo ni Kristo. For the first 1,000 years, the Catholic Church exists. At bago pa man na-compile ang Biblia, binanggit na yung Catholic Church. So therefore, yung church na itinayo ng Panginoon, hindi yung dating daan, hindi yung kay Iglesia Soriano, hindi yung kay Felix Manalo, and any other religious groups, mabuting gawa. Huwag kang gumamit ka ng tamang pag-iisip, magiging rational ka. Ay, tinayo ni Kristo ang Katolikon doon sa Matthew 16:13-20. Okay, tanungin naman kita saan at kailan itinayo ni Kristo yung iglesia ng Diyos. Nilatag ko na. Ilatag mo. Saan at kailan itinayo ni Kristo ang iglesia ng Diyos ni Eli Soriano? Ilatag mo na si Eli Soriano. 1 Corinthians 1:1 and 2. Andyan, saka 1 Corinthians 1:1 and 2. Sinong tinutukoy ni San Pablo dyan? Kayo ba yan? He is talking to the Christians in Corinth, not to MCGI in Pampanga. Nabuting gawa. Huwag kang mag-hallucinate. Okay, so mga kapatid, nagbibigyan natin si mabuting gawa ng miyembro ni Mang Eli Soriano na itinatag dito sa Pilipinas after mag-break away sa haligi at suhay ni Nicolas Perez, na minana naman ni Nicolas Perez kay Chupilo Ora. Yan. So punta natin yung Ebanghelyo ngayon mga kapatid. Huwag muna nating pansinin si mabuting gawa, hindi niya pala alam yung si Enoch at saka si Elias. So, ang pagkakala natin na alam na ang mga taga-MCGI yung Biblia ay hindi pala. So, ang context ng gospel natin ngayon mga kapatid, ang nakalagay dito sa verse 34, when the Pharisees heard, narinig nila na napatahimik ng Panginoon ang mga Sadducees, they gathered together. So yung mga Sadducees na ito mga kapatid, ito mga Sadduseo, hindi sila naniniwala. Kung babalikan natin, i-backread natin itong Matthew chapter 22, sila yung sekta ng mga Hudyo, isa sa mga sekta ng mga Hudyo who do not believe in the resurrection. Yan. So napatahimik sila ng Panginoon kasi dinibunk sila ng Panginoon na maling-mali sila, hindi nila alam that ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng buhay. Okay. So, ibig sabihin, mabuting gawa, hindi mo pa pala nabasa yung buong Biblia. So, challenge ko sa iyo, magbasa ka para malaman mo. Okay? Challenge ko sa iyo, obvious na hindi mo pa nabasa yung buong Biblia. Saka kung magbasa ka ng Bible, wag yung kulang ha. Basahin niyo po yung buong Biblia, yung 73 books, wag yung 66. Okay. So, nang napatahimik ng Panginoon yung mga Sadducees na hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay, ang pumunta naman, ang lumapit naman ay mga grupo ng mga scholars or mga eskriba
na gustong subukin ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito, "Teacher, which commandments in the law is the greatest?" So, ito mga kapatid, sabi dito, he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." So, yun mga kapatid, the greatest commandment ang sinabi ng Panginoon. Yan. So, kung titingnan natin sa other gospel writer, in-affirm nitong sa iskriba ang sinabi ng Panginoon, sagot ng Panginoon. So, the greatest commandment, mga kapatid, is itong dalawa, hindi ibig sabihin na nawala na yung 10 utos. Kasi kung titingnan natin itong the greatest commandment, nakabase pa rin doon sa 10 utos. Yung commandment hanggang 1 hanggang 5 is for God and the rest is for our neighbor. Halimbawa, huwag kang magsaksi, huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag mong pag-nasaan yung ari-arian ng kapwa mo, huwag mong pag-nasaan yung asawa ng kapwa mo. Those are commandments na para sa kapwa. So, yun yung greatest commandments, mga kapatid. Pag sinabing commandments, hindi ito pakiusap. Ibig sabihin, pag sinabing commandments, mga kapatid, ay utos, hindi ito pakiusap na kailangan nating sundin, mga kapatid. Pinalitan, sabi ni Sam Mabuting, pinalitan na ng 10 utos at pinalit yung binasa mo, di mo alam. Pinalitan na ng 10 utos at pinalit yung binasa mo, di alam. Ang 10 Commandments hindi pinalitan. Itong greatest commandment is only a summary of the 10 Commandments. Mabuting gawa, hindi mo na naman alam. Ikaw yung hindi alam. Okay? Hindi mo ba alam? Hindi pinalitan. This is just a summary of the 10 Commandments. Basahin mo yung the love for God is yung first part ng 10 Commandments and then yung second part para sa kapwa. So, hindi yun pinalitan. It is just a summary. Okay? So, yan mga kapatid. Ito, ibig sabihin na ang mga bagay na ito ay hindi ito pakiusap, kundi ito ay utos. Pag sinabing utos, ibig sabihin na kailangan ma-carried out, mga kapatid. Of course, in our own capacity, it is very hard sometimes. Di ba? Halimbawa, kung mahal natin ang Diyos, di ba? Kung mahal natin ang Diyos, hindi natin dapat, ito yung pinakapalasak ngayon, Ito yung pinakapalasak ngayon. Lalo na kung totoong mahal natin ang Diyos, dami sa atin na basta-basta na lang na yung expression, parang ginagawa na lang expression, yung oh my God, parang ginagawa na expression yung ganun, na wala naman talagang connection dun sa ano. So, that is a violation sa 10 Commandments, sa kautusan ng Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, hindi natin basta-basta gamitin yung kanyang pangalan sa walang katuturan. Dito sa atin, sa TikTok or sa Facebook or any writings that we have, kung mahal natin ang Diyos, hindi natin basta isulat lang na kapag magsulat ka ng God is in a small letter. Dapat hindi tayo magiging tamad pag magsulat ka ng God, pag dito sa platform nito, sa TikTok or sa Facebook or whatever platform or maging sa formal writing natin, ang Diyos is not a little g. Pag little g yan ng God mo, little g, ibig sabihin, that refers not to the true God, but refers to the idol or maliit na Diyos, yung Diyos-Diyosan. So, dapat magsulat tayo ng G, malaki. Isa yan sa paraan ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa Diyos, it yung pagsunod sa kanyang kautusan. Is yung wag nating gamitin basta-basta ang pangalan ng Diyos.
Di ba? Parang ginagawa na lang natin na expression, oh my God. Di ba? Hindi, which is not. Dapat hindi. Kasi kung totoong mahal natin ang Diyos. Di ba? At kung totoong mahal natin ang Diyos, since na ito'y commandment, mga kapatid, hindi ito pakiusap. Anong sabi doon? Ipangili ng araw ng pangilin. Ibig sabihin, dapat nagsisimba tayo. Ang iba, masipag magsumba, ang tamad magsimba. At ang katamaran sa pagsisimba ay hindi yan pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Di ba? Kapag may girlfriend ka nga kung mahal mo, lagi mong binibisita. Much more ang Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, dapat maglaan din tayo ilaan natin ang araw ng linggo sa pagsisimba, maliban kung may kasakit ka. Maliban kung may mga kinakailangan mo talagang kailangan mong gawin. Pero kung halimbawa, pupunta ka ng mall, doon ka na lang magsisimba, tanungin mo sa sarili mo, ano ba talaga yung priority mo, yung pagsisimba o pagmamall? Kapatid. So, yun. Yun yung mga paraan na makikita natin kung mahal ba talaga natin ang Panginoon. Di ba? Ano yung mga binabasa nating aklat? Ano yung mga laman na pitaka natin? Ano yung mga sinusulat natin sa Facebook? Ano yung content natin? Yan mga kapatid. Diyan mo makikita. With that alone, makikita na natin kung talagang nagmamahal tayo sa Panginoon. Hindi pwede yung, I love you, Lord. Di ba may kantang ganon? May kantang ganon. Pero ano sinasabi sa 1 John chapter 3? Ito mga kapatid, Sa 1 John chapter 3. Ito mga kapatid. Verse 18. Mga kapatid, Sa 1 John chapter 3, verse 18, ang sabi dito, Children, let us love not in word or speech, but in deed and truth. So, yun yung mga paraan na may pakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi pwede na salita lang, I love you, Lord, pero pagdating ng linggo, magsisimba, late na. Di ba? Usually, dapat ang pagsimba mo mas earlier. Di ba? Magpupunta ka ng mall, magsisimba ka kasi may mga chapel din sa mall I-check your intention. Ano ba yung plan? Ano ba yung purpose ng pagpunta mo doon? Di ba? Kung bagasan, parang isabay mo na lang si Lord. Sabay. Parang two birds in one shot. Pero check your heart. Ano ba yung pinaka-intention mo? Okay, ito yung sinasabi ng 1 John chapter 3 verse 18. Children, let us not love in word or in speech, but in deed and truth. So kapag ipakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon, is not through our word only. I love you, Lord. I praise you. I love you. I glorify you. I worship you. Those are words only. Pero ano yung ginagawa natin? Ano yung mga ginagawa natin? Ano yung content natin? Ano yung mga laman ng wallet natin? Ano yung laman ng mga cellphone natin? Ano yung mga pinopost natin? Ano yung bukang bibig natin? With that alone, madidetermine mo na kung mahal mo ang Diyos, kapatid. And the second is yung pagmamahal sa kapwa, the second commandment. Ikalawa sa greatest commandment. Kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya pwede pagnakawan. Hindi ka pwede magsaksi ng laban sa kanya na walang katotohanan. Hindi mo dapat pagnasaan yung kanyang pag-aari. Hindi mo siya pagnanakawan. Hindi mo siya
Ang sabi nga ng ano yan, ang sabi nga ng iba yung kasabihan, mabuti pa raw magkapitbahay ka ng aswang kaysa sa magnanakaw. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Kapag aswang daw, hindi kanya hindi ka aswangin ng kapitbahay mo. Kasi siguro ang logic doon is ayaw niya ma-expose siya. Magnanakaw kahit kapitbahay mo kung minsan magnanakaw, nanakawan ka kahit kapitbahay mo. So yung hindi mo siya pwede pagnakawan, hindi mo pagnanasaan yung kanyang pag-aari. Kasi utos ka na mahalin siya Di ba? Hindi ka pwede magsaksi ng laban sa kanya, ng kasinungalingan. So those are greatest commandments, mga kapatid. The Ten Commandments, which is summarized into two, ang pinaka-bottom line is love. At sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 13, di ba? Itong pinaka-famous na chapter at mga verses dito sa 1 Corinthians chapter 13. Anong sabi dito, mga kapatid? Punta natin bago tayo magtapos. Okay. Bigat nito. Tingnan ha. Ang context itong 1 Corinthians chapter 13, actually, bago tayo magpunta doon, 1 Corinthians chapter 12, diniscuss muna ni St. Paul yung about sa gifts. Then, pagkatapos niyan, yung pinaka-last part ng kanyang sinabi dito sa 1 Corinthians chapter 12, ang sabi niya, okay, sa verse 31, 1 Corinthians 12:31, strive eagerly for the greatest spiritual gifts, but I shall show you a still more excellent way. Ayan. Then, sinaysay na narito yung 1 Corinthians chapter 12. Kaya nga kung titingnan natin, di ba maraming mga tao na ang titindi ng gifts? Diba? May gift of healing, may gift of prophecy, may mga ganun may mga prophecy, may gift of interpretation, yung iba may gift of tongues. Hindi naman yung shalala. Ang gift of tongues na sinasabi is yung hindi mo language, pero kapag salita ka ng language na hindi mo naman inaral. It is either it is a gift of tongue or it is demonic. Isa yun sa palatandaan ng mga exorcist na kapag nakapagsalita ka ng ibang wika, it is either you are possessed or it is really a gift. So, maraming gifts, pero kaya nga ang gifts na kakaiba, which is makikita natin ito sa buhay ng isang santo, si Saint Mother Teresa. At ang sabi niya, but I shall show you a still more excellent way. If I speak in human angelic tongues, but do not have love, I am resounding gong or a clashing cymbal. And if I have the gifts of prophecy and comprehend all faith so as to move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give away everything I own, and if I hand my body over so that I may boast, but do not have love, I gain nothing. You see? Ibig sabihin, the greatest gift is love, mga kapatid. So the greatest gift is love. So, ibig sabihin, to love the Lord and our neighbor, we need the gift of God, which is love, na magawa natin or masunod natin yung kautusan ng Panginoon. Kasi with our own capacity, mga kapatid, we cannot do it. Ang hirap kaya. Katulad doon sa akin. yung mga scam sa Facebook, ito, hindi ko naman ikakaya i-reveal ko sa inyo. Di ba may mga sponsor pa, mga kapatid, sabihin niyo to sa kapwan. May mga sponsor pa, naka-sponsored pa yung post sa Facebook. Yung kapag mahuli mo yung isang bagay doon sa kalalagyan niya, may surprise ka, may gift ka. Then may magme-message sa iyo, i-screenshot mo yung laman ng GCash mo. Ngayon, kapag maliit yung laman ng GCash mo, sasabihin, hindi bigyan kita ng chance. Mag-cash in ka para may times 5, times 5, halimbawa, example, 500 times 5, 1,000 times 5, ganun.
Beware, that is a bait, mga kapatid. Do not bite the bait. Then sasabihin sa'yo, sige, gastusin mo to ng maayos yung tulong, ha? Ganito, si Sir Gavin, yan, mga Kapinpin brothers, Kapinpin family, beware of that. Yung mga that is a scam. Then, may tatawag sa'yo. Pangalawang tawag. Tapos, kunwari, tatawag siya, pangalawang tawag, i-drop niyo yung call, bakit hindi mo sinagot? Pagalitan ka pa. Para makukonvince ka na talagang ayuda to ng ganitong vlogger kasi sa dami ng follower nila, kumbaga they are giving back. Parang gano'n, mag-isip ka na they are giving back. So, they are giving back, akala mo they are giving back, they will be giving back through that scheme. Yung kapag mahuli mo yung send mo yung GCash, kaso, sa hangad mo na malaki yung ma-receive mo, magta-tap-in ka ngayon, magka-cash-in ka ngayon. Tapos, ida-direct ka ngayon sa isang app sa cellphone mo, kapatid. Ay, sabi niya, pupunta ka sa GCash mo, then, mag-open cam ka, pero siya hindi mag-open cam. Tapos, ida-direct ka sa GCash mo, hanggang sa bandang huli pala, ay huhututin or kakainin or nanakawin niya yung laman ng GCash mo. Kaya, paalala, huwag kayong kumagat yan sa bait niya kapag mahuli mo, i-send mo sa kanya. That is a scam. Dahil yung Kapinpin brothers, Kapinpin family, yung mga Kapinpin, sina Gavin, hindi ko alam kung alam nila yan, kung alam nila pero pinapabayaan nila, ibig sabihin, nagiging kasangkot sila dyan. Kung ipagpalagay natin, they are not doing that, pero kapag wala silang ginagawang aksyon, na marami palang nabubudol na kababayan nila, then kabahagi sila doon. Nagiging kabahagi sila doon kasi wala silang ginagawang aksyon. So, na-scam ako. Hindi naman malaki, 375 lang. Pero, 375 lang yung laman. Nakakaya, di ba? Pero, alam mo, parang gusto kong sabihin, sumagi na yun sa isipan ko. Sabi ko, parang, may the curse of the God of Israel be upon you. At matatanggal lamang ito kapag mag-convert ka or magbagong buhay ka. Parang gumanon yung sumagi sa isip ko. Very hard to love such kind of people na nanloko sa iyo, mga kapatid. Diba? Ang hirap. Pero talaga ngayon, pinag-pray ko, Lord, i-bless mo mga taong yun, i-convert mo siya at ang kanyang angkan. Ganun yung prayer ko. Tuloy-tuloy kong pinag-pray na ma-convert nawa yung mga taong ganun. They are not working. Hindi sila nagtatrabaho para ng patas para meron sila. Ang ginagawa is ninanakawan pa yung kapwa nila. So, yun yung sometimes very hard to love those people, but God commanded us to do so. The Lord Jesus Christ, di ba, Matthew chapter 5, verse 43 to 45, na ibigin ang kaaway. So rito, sinasabi ngayon sa Ebanghelyo that the greatest commandment is loving God above everything, above anyone else, and then pangalawa is loving our neighbor. So, to love or to attain or para magawa natin yon ay kinakailangan nating humingi ng grasya or gift from the Lord, which is love, na sinasabi dito ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 verses 13 to 31, 12 to 12:31. Then ito yung sinasabi na 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 8, mga kapatid, that we need God's gift, which is love, para totoo nga na mamahal natin ng tutuhanan ng Diyos at ang ating kapwa. So, salam that is by now, may God keep us safe and sound sa araw na ito. Iligtas naman niya tayo sa lahat ng mga mabibigat ng mga pagsubok, mga malulubang karamdaman, iligtas tayo sa disgrasya, iligtas tayo sa mga kidney failure, sa cancer, sa stroke, sa diarrhea, sa diabetes, at iba pang mga sakit, at iba pang mga bagay beyond our control. That is by now, mga kapatid, salamat sa mga 152 likes at sa mga nag-tap ng screen.
or maging hindi man nag-tap ng screen pero andyan sila, nakisa sila sa atin. So shalom, bye-bye, and may God bless.